Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suhestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque. Ako po si Romeo Matac Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. At nandito na naman po tayo sa isa na namang episode ng Presby with Love, kung saan ay ilalahad ng ating gobernador ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayon din, tatalakayin ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating lalawigan. Tayo po ay sabayang sumasayang papawid sa DZNS-FM 94.1, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak 105.7 FM. At napapanood din po tayo mga kababayan sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Live at simulcast din po tayo sa social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque at sa Marinduque PPO. Maaari po kayong makibahagi sa ating programa mga kababayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suhestyon para sa ating mahal na gobernador gamit ang mga numerong 0930-510-2411 na makikita nyo po sa babang bahagi ng inyong mga television screen o sa pamamagitan ng pagpapadala naman ng inyong mga concerns sa ating comment section box. Mga kababayan, espesyal po at napakaganda po ng ating magiging programa ngayong araw sapagkat may mga ilang piling panauhin po tayo na makakabahagi at makapiling dito po sa ating programa Presby with Love. Pero bago yan, narito po ang mensahe, paunang mensahe at greetings ng ating mahal na Governor, Governor Presby. Mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito na naman po ang ating gobernador, Presby. Presby with you. At katulad po ng dati ay kasama po natin ang ating mahal na speaker, Speaker Lord Alan Velasco. So, nakakatuwa po at ating programa na naman po ang inyong mapapanood at mapapakinggan. At katulad po ng dati ay maririnig po tayo ng mga taga-Buenavista sa Radyo Kamalindig. At nandyan naman po ang Radyo Natin Buwak at of course itong Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. At katulad po ng dati, Presby with Love at magbibigay po tayo ng mga updates kung ano po ang mga nangyari nitong nakarang araw at ano po yung mga nangyari din sa mga proyekto at programa ng ating magandang lalawigan ng Marinduque. Okay. Governor, unahin na po muna natin yung mga update naman po natin sa COVID-19 at the same time, ano na po ang status ng ating COVID-19 vaccination rollout? Sa ngayon po mga kababayan, as of July 13 ay meron na po tayong 788 cases. Kung ating pong pagbabasihan, yung total number of cases from March 2020 up to May 12,
2021, halos po isang taon at mga 3 buwan yun, ay meron lang po tayong total na 390 na COVID cases. Ngayon, simula po nung Mayo 12, nitong taon na ito, hanggang 2 buwan po, hanggang July 12, 2 buwan po yan, ay umakyat po ng 788. So, ang nangyari po ay nadagdagan po tayo ng 398 sa loob ng 2 buwan lamang. At kung pagbabasihan po natin yung 390 cases ng COVID for 1 year and 3 months, yan po ay around 102%. So medyo tumaas pong bigla ang ating COVID cases dito at nakaka-alarma po mga kababayan. Doon naman po sa active cases natin as of today, ay mga 80 lang. Ang breakdown po niyan, ang nangunguna po sa dami ng active cases ay ang Buwak. Itong Kapitolyo po natin, may 42 po yan. Ang Binabista po ay may 12. Yung Torrijos po ay 10. Gasan po ay 8. Yung Mugpog po ay 6. At yung Santa Cruz po ay 2. Kaya naman po ay nilabas natin yung executive order natin na 21-2021. At yun nga pong foreign travelers ay pinrohibit po natin yan. At niliwanag naman po ng IATF na although yung LGU po, katulad ng provincial government ng Marinduque, ay pwede mag-allow ng fully vaccinated na individual without any testing. Pero sinabi po ng IATF at ng ating masipag na Secretary Duque ng Department of Health na epektibo pa rin po yung Resolution 101 na kung gusto po ng LGU na mag-impose pa rin ng testing, yung RT-PCR, o dito po sa atin ay meron pong option yung ating mga pumapasok na bisita na pinapayagan natin, pwede mag-antigen test. So doon naman po sa vaccination natin, ang naka-first dose po sa ating mga kababayan ay 20,321 na po. Yung second dose, naka-second dose po ay 8,255. Yan po ang total na naka-fully vaccinated. Pero kung i-consider po natin yung number na kailangan para magkaroon ng herd immunity, yan po ay around 169,000. So, kung titingnan po natin yung ating nababaccinate, that's only 4% of the 169,000 na ideally, yan ang goal para po natin ma-attain yung herd immunity. So, humihingi pa tayo po ng mga additional na mga bakuna para po magkaroon tayo ng magandang population protection dito sa Marinduque. Governor, meron pa po bang mga inaasahan pa tayo na mga paparating na mga bakuna sa mga susunod po na mga araw? Well, alam mo, I'm always in close contact with mga managers or country representatives ng mga suppliers, po. At sinasabi lang itong third quarter ang maraming darating hanggang fourth quarter. Yung iba naman po, katulad nung AstraZeneca, ay baka kung bagong order, ay baka next year pa daw po darating yung supply. So, ang ginawa po natin ay humiling naman po tayo sa DOH at kay Secretary Galvez na dagdagan po yung ating mga bakuna dito para mas marami po tayong kababayan na mabakunahan kaagad. So tayo po ay muling nananawagan sa ating mga kababayan na kung sakali na po na dumating na ang mga bakuna na nakaalat para sa inyo, ay wag na po kayong magdalawang isip at magtungo na po kayo sa inyong mga municipal health officer o sa mga municipal health unit para naman malaman po ninyo kailan ba talaga ang eksaktong dating ng mga bakuna sa inyong mga barangay, sa inyong mga pamayanan. At mula po sa usaping COVID ay dumako naman po tayo sa isa sa malaking proyekto
proyekto ng ating pong pamahalaang panlalawigan, ito po, Governor, yung yung ating programa na river dredging. I understand, Governor, na kamakailan lamang ay nakipagpulong po kayo sa mga ahensya na nakakasakop at kasama po sa pagpapa-implementa ng naturang programa. Maaari niyo pong bigyan ng update at development ang ating mga kababayan hinggil po sa proyektong ito. Well, ang report ko po dyan ay nag-meeting po yung Interagency Committee na created po yan sa DNR Department Administrative Order 2020-07 nito pong Martes. At siyempre po ay kasama po natin dyan ang DNR Regional Executive Director, si Ondet Ferrer. Kasama rin po dyan ang ating RD ng DPWH Mimaropa, si Art Pascual. Nandyan din po si RD ng MGB, si Glenn Noble. At yung EMB Regional Director sa Mimaropa, si Drake Machas. At binalangkas po namin, nireview po namin ulit yung guidelines kung ano po yung pwedeng maging proponent dito sa ating mga river dredging project. At alam niyo po yan, 34 rivers po yung sakop niyang proyekto na yan na inaprubahan po ni Secretary Roy Simato. At alam naman po natin na masyadong nagkakaroon ng extreme flooding, nagkakaroon na po ng spillover yung mga tubig sa mga banks at naapektuhan mabuti, nadadamage po yung ating mga kababayan, yung kabuhayan, yung mga bahay ho'y naaanod. So talaga pong pinapaspasan po namin to at within this month po ay hopefully makakakuha na po kami ng mga proponents para po maumpisa na po itong napaka-importanting proyekto na river dredging. At kung sakasakali po, Governor, you mentioned na sana ay maumpisahan na ito. Pero may specific na month po ba tayo o pretty sure this year po ito hopefully na ma-implement. Pero based ho dun sa timeline po ninyo, ay tinitinan po ba natin na this quarter ma-implement na po ito or sa upcoming quarter pa, Governor? Well, may proseso po dyan, mga kababayan, at yung pong team ng MGB ay nandito na rin po at tinignan na po yung mga rivers na covered nitong river dredging program natin. At pagkatapos po nun ay magkakaroon po ng composite team. Nakasama po yung team ng DPWH dito at yung ating team po ng Provincial Engineering. Kasama rin nga po yung sa MGB. At i-delineate po yung river dredging zones, no? Bawat ilog. And then magkakaroon po ng master plan bawat ilog na i-dredge. And then more importantly po, yung ating Buwak River at Mogpog River ay special master plan po yan dahil nga po may mga tailings dyan. Okay. So ganyan po ang proseso at magbibigay po tayo ng update at tinututukan po nating mabuti yan, mga kababayan. Okay, at sa mga nagtatanong po nating mga kababayan nakikinig at nanonood po dito sa ating programa ay antabay lamang po kayo dahil every Thursday naman po ay laging nag-uulat at nandyan ang ating mahal na gobernador para po magbigay ng mga mahalagang update para po sa inyo. Governor, speaking of water system, meron po tayong mahalagang panauhin po ngayon dahil isa rin ho sa napakalaking proyekto ng ating pong administrasyon sa ilalim po ng inyong pamamahala sa taong ito ay yung pagkakaroon naman po ng Water o Marinduque Water District. At dahil dyan, ay makakapiling po natin dito sa ating programa ang head ng Legal Department ng Local Water Utilities Administration na si Attorney Roberto San Andres. Magandang gabi po o magandang araw po, Attorney. Welcome po sa Press Be With Love. Magandang gabi po sa lahat ng taga Marinduque. Natutuwa pa akong sa gabing ito kasi this is the first time na nandito po ako na nakarating sa inyong lugar. At yung bago po malungkot na balita kasi yung aming administrator, ito ang last na instruction sa akin na hindi ko makakalimutan. Tulungan natin ng Marinduque ma-form ang water district, namatay po siya. Yan ang last na instruction niya sa akin. Namatay siya nung Monday. Kaya ako medyo emotional yan sa bagay na yan. Hindi ko makakalimutan yan. Para sa mga taga Marinduque, talagang ko yan, susundin ko yan.
Ang amin pong pakikiramay sa administrator po ng LUWA. Gayunpaman ay baka may nais pong ipaabatid muna ang ating mahal na gobernador. Bago ko itanong naman, Governor, yung bakit tayo bumuo o inimplement natin o inaasahang gagawin natin itong isang napakagandang proyekto na ito para sa ating lalawigan, which is ang Marinduque Water District, Governor. Well, alam po ng ating mga kababayan sa 6 na bayan dito sa Marinduque na talaga pong ang tubig dito ay malaking problema. Halos po mahigit sa 4 na dekada na po yan na problema ang tubig at sa ngayon po ay talagang problema pa rin malaki. So nakita po namin ni Speaker Lord Alan Velasco po yan at kaya po kami ay kinausap po namin ang ating kaibigan dyan sa Palawan, si Governor Pipito Alvarez, na talaga naman po ang laki ng utang na loob po natin dyan. At kaya po ay tinulungan po tayong gumawa ng feasibility study para po sa Marinduque Water Supply Project. Ito nga po ang magbibigay daan para magkaroon po tayo ng magandang bulk water supply dito sa Marinduque. And then, magkakaroon po ng level 2 na mga pipes yan at level 3 pipes na aabot po sa ating mga kababayan. So, napaka-importante po nitong project na ito dahil po unang-una talaga naman pong importante ang tubig sa ating mga kababayan at panggamit araw-araw at sa kanilang mga negosyo. And then, more importantly po, alam naman po natin na tourist destination ang gusto po natin dito at hindi po natin makakamit na maging destination of choice itong alluring Marinduque po natin kung walang tubig. Dahil alam po natin mga turista ay hindi naman pupunta kung walang tubig. At pangalawan din po ay tayo po ay may planong maglagay ng economic zone. So, itong economic zone ay hindi po pupuntahan ng ating mga investors, lalo po yung mga foreign investors, kung wala pong tubig. So, ito po, napaka-importanting bagay, very basic po na ating tinatrabaho. At talaga pong malaki po ang utang na loob natin kay Speaker Lord Alan Velasco rin po. Dahil itong taon na ito, for 2021, ay nakapaglagay na po siya ng 433 million para po umpisahan na po itong ating Marinduque Water Supply Project. Kaya welcome naman po sa ating Attorney Roberto San Andres ng Chief ng Legal. At dahil po kanina ay nagkaroon kami ng public consultation and of course kasama po natin si Engineer Ludwig Briones at si Engineer Virgilio Bombeta. At nagkaroon po ng mga kuro-kuro doon, mga pahayag, yung mga iba't ibang sektor, lalo po yung mga municipal officials ng 5 bayan na covered po nitong ating Marinduque Water Supply Project. At Governor, ano po yung mga pangunahing concern ng ating mga kababayan during the consultation meeting kanina po with different sectors? Well, alam niyo naman po, yung mga bayan-bayan ay may kanya-kanyang sort of parang water system nila. So, inaalam po sa ating panauhin kay Attorney Obet San Andres kung paano ang mangyayari dito. And of course, nagpaliwanag po sila Engineer Ludwig at si Engineer Ver at kasama po si Attorney Obet kung anong mangyayari dito, paano po ipoporma yung water district. At siguro po, Romy, alamin natin kay Attorney Obet kung ano yung mga kanilang paliwanag sa mga issues na ni-raise nitong mga iba't ibang sektor dito sa ating mahal na lalawigan na Marinduque. Sige po, Attorney Obet. Kayo na pong magpaliwanag para po sa kabatiran ng ating mga kababayan at nanunood po dito sa ating programa. Opo, napakaganda po nung naging usapan kanina kasi napaliwanag po naming mabuti during the consultation na yung kahalagahan ng pag-perform ng water district. Kasi po dito sa lugar ng Marinduque, naiiba po kasi ang funding is naandyan na. Ready ang funding. Bihira po yun. Sa ibang water district po na pinoform namin, ng LUWA, formation lang pero problema pa yung funding. So mag-ano pa yan, after the formation, mangungutang pa. Mangungutang pa yung water district. So ibang klase po yon. Dito, sabi ko nga kanina, after the formation,
lahat ng assistance na andyan kasi nakaagapay po ang luwa dyan. We have the at the start kasi yung formation, after the formation, yung lahat naka-assist dyan. Kumbaga, lahat na templates na andyan na eh. I-implement na lang natin. Hindi na mangungutang si Water District kasi may funds na tayo. Sabi ko nga, let us take advantage of the situation. Kasi bihira lang pong mangyari ito. Ang implikasyon po nito, after the formation ng Water District, implementation kaagad ng projects, napakabilis po niyan. Ang amin kasi, kaya kasama namin si Engineer Ver Bombeta, kasi siya po yung bahala pagdating sa technical para maumpisahan kagad natin after the formation of the Water District. Right now, ang hinihintay na lang po namin yung mga documents for the formation, napakabilis po niyan. Yung SP resolution lang ng sangguniang panlalawigan, pag nakumpleto po yun, sasabit sa amin, after review and it complies with the requirements of the law, meron na pong juridical personality ang Water District. So pwede na po we can already download the funds na available coming from the national government. Malaki-laki po yun, na medyo mahigit 400,000 for the initial funding for the facilities of the Marinduque Water District. Ang ano po nito, sabi ko nga, ang pagka nag-operate na ito at yung tariff rates na malaking implikasyon po ito kasi wala pong babayaran na utang. So ang babayaran po ng mga konsumidores dito ay yun lang yung rates enough to sustain the operation of the Water District. And that would include also certain percentage for the repairs. No? Parang reserve yan for the repairs, expansion, and contingencies pag nagkaroon ng calamities. So yun lang po. Napakababa yan. If we have to compare with the other water districts na may at the start of the operation may utang kaagad, mananiguro ako na talaga pong mababa. Kaya napapasalamat po tayo kung may funding dito with the initiative of our governor and of course the speaker Lord Alan ay talagang malaking biyaya po ito. As to the technical aspect naman po, kanina nababanggit at napag-usapan na mayroong mga available sources na i-develop na lang po natin. At na pwedeng gamitin sa lahat ng mga municipalities na included dito. Kayang-kaya pong abutin yan. Pwedeng maano yan. Kasi meron namang feasibility studies na ginawa dyan. So, kailangan lang po siguro magtiwala tayo na ang itong project na ito ay lahat ito makikinabang talagang para sa lahat dahil sigurado tayo na ito ay may pondo. Ida-download po, dadaan lang sa batas po kasi galing sa national government, dadaan sa amin. At ida-download lang namin sa Water District once formed, pag na-form po yung Water District. Okay. Attorney Obet, linawin lamang po natin yung kabuuang pondo na nakaalat po dito ay 400 million. Tama po ba ako ng pagkakaunawa? Opo. Mga 433 million yata po nasa Attorney, kung sakasakali po, ano po yung mangyayari naman doon sa mga existing na mga water supplier natin sa mga munisipyo? Okay po. Mawawala na po ba yun? Yun po yung pangunahing concern nila since magkakaroon po tayo ng provincial water district. So paano po yung magiging function ng mga existing ngayon? Opo. Napag-usapan din po kanina sa consultation yan, yung may mga municipal LGUs na may existing facilities na sa water system, ito turnover po yun. Isang ayon naman po yan sa batas natin, sa PD 198.
na ito turn over po yan sa water district, but with compensation. Meron pong karampatang kompensasyon po yan na nakasaad sa ano. Yung the mode and manner of compensating it is nakasaad po sa ating batas. So wala pong dapat alalahanin dyan yung mga existing kung anong mangyayari. Kung yun man ay ipinangutang nila or ano, yun po ay compensated sa ano. But ang atin lang masasabi rito is kailangan talaga i-turn over yung existing facilities nila to avoid competition so that all the LGUs included in the water district will support the operation of the water district. Ibig sabihin po ba nun, Attorney Obet, ay kailangan yung lahat ng mga existing na yon ay masasakop nito pong ating Marinduque Water District? Opo, sakop po talaga yan. Basta kailangan lang nila talaga, meron din silang concurrence. Ang bawat LGU dapat magbigay din sila ng kanilang mga resolution, SB resolutions, that they are concurring to be included in the operation in the water district. Yun lang po ang requirement po dyan. Nakikita ko po yung mga pangunahing concern ng ating mga kababayan sa social media. Baka naman daw po, Attorney, sa pagkakaroon o Governor, sa pagkakaroon ng ating Marinduque Water District ay tumaas yung mga gastusin o yung rate po ng ating mga kababayan na babayaran dito po sa ating water district na ito. Kung sakasakali na po, o Provincial or Marinduque Water District, kung sakali na pong ito ay mag-fully operational, inaasahan po ba yung pagtaas o inaasahan yung pagbaba naman sa konsumo po ng atin pong mga katubigan o ng tubig? Opo. Napakaganda pong issue yan. Ito pong sinasabi natin na talagang dahil nga ito ay grant, nasisiguro natin na mababa po yung taripa. Ito po, nakakasiguro tayo na hindi ito sobra kasi ito ay subject sa regulatory function ng LUA. Isasabit po nila sa amin yung kanilang proposed rates at talagang i-review niya, rirepasuhin pong mabuti yan na yun po ay just enough for the operation of the water district at para sa contingencies and repairs of the yung system. Mahirap naman na pagka nagkaroon ng calamities, wala tayong pang-repair. So, yun po yung ano lang dyan. At ang isang concept po ng water district kasi, non-profit po yun. Pag sinabi nating non-profit, hindi naman yan para mag-accumulate ng mga revenues para lang kumita. Yun po ay talagang public service. Para po sa kaalaman ng lahat, ito po ang nag-iisa lang talagang government entity kasi government-owned and controlled corporation po ang water district. Ano po? Yun po ay talagang para sa serbisyo lang po talaga yan. Lahat ng revenue yan, if flowed back to the operation of the water district para maging maganda ang serbisyo. Hindi po pwedeng ano. Kaya nga po walang ano yan makakasiguro tayo, wala pong corporate income tax yan, exempted. So, wala nang sasaluhin ang mga tao. Kasi wala pong income tax yan, exempted yan. At lalong walang VAT, 12% na VAT. Unlike pagka may pumasok yan na pribado, ay talagang may VAT na yan na 12%, meron pang income tax na 30%, 42% agad ang sasaluhin ng mga tao. Dito po, wala. Talagang kung anong kikitain, yun po ay just enough to sustain the operation of the water district. Nakakasiguro po tayo na ito po ay hindi exorbitant. Rerepasuhin po ng LUA as the regulator.
Napakagandang proyekto po yan sa ilalim ng pamamahala, of course, ng ating mahal na gobernador, Governor Presby Velasco. Governor, ito pong pagkatapos po ng consultation meeting, ano na po ang susunod at kailan po natin ito inaasahan naman na maumpisahan na yung pagtatayo po nitong water district na maranasan naman na po ng ating mga kababayan itong napakagandang programa po na ito, Governor? Well, bago ko sagutin yan, ay gusto ko lang ipahatid din ang ating deepest sympathies dito sa asawa ni Administrator, former Congressman Jesse Lapus. Ano po? Siya po talaga yung kausap ko dyan nung naayos na po yung feasibility study ng Palawan Engineering Office. Ano po? So, kay Dr. Lapus po ay pinapahatid po ng provincial government at lahat po ng mga taga Marinduque ang our deepest sympathy sa inyo po, no? At napakadami po ng contribution na ni Administrator Jesse Lapus para po ito talagang mabigyan ng implementasyon. At ang isa pa pong magandang binilin ni Administrator Jesse ay yung sewerage system ay ilagay din, hindi lang po yung water district. At napaka-importante po niyan, kahit po sa Luzon at sa ibang parties po ng NCR ay wala po talaga niyang sewerage system. Ano po? Kaya napakabuti po nitong si Jesse Lapus at sinisiguro niya na ito'y makakasama. Tungkol naman po dyan sa sitwasyon o status nitong ating project, itong Marinduque Water Supply Project, meron na pong approval ang Sangguniang Panlalawigan tungkol po sa pag-establish nitong Marinduque Water District. Ngayon po ay meron lang pong kailangan pang mga compliance sa requirements, kaya po hihiling po tayo ng supplemental resolution para po maisaman lahat yung mga kinakailangang tubdin dito sa requirements sa PD 198. At magagawa naman po agad yun at kasama po natin si Vice Governor June Bacooro sa usapan kanina sa dialogo. Nandun din po yung mga bukal natin, si Bukal Jojo Leba, Bukal Mercy Rihano at si Dakiwag, Gilbert Dakiwag. So nasisiguro ko po na mailalabas po natin yung supplemental resolution kaagad at mauumpisa na po natin itong sistema. Alam na nga po natin, ibigay na po ni Speaker Lord Alan Velasco itong napakalaking kumbaga initial na pondo para maumpisahan. So 433 million at meron po yatang nilalaan na budget din for 2022. So talaga pong bibilisan po natin ito, Romy. Yes, nako, nakakatuwa. Long term, sabi nga ni po ay long-term project na talagang ang magbebenepisyo po ay ang ating mga mahal na mga kababayan. At ang ating pong pasasalamat, baka may mga nais pa po kayong ipabatid na mensahe, ipaabot na mga impormasyon sa aming mga kababayan. Attorney Obet, sa iyo po ang pagkakataon, please. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami nabigyan din ng ganitong na makatulong sa inyong lalawigan ng Marinduque kasi alam nyo po, may mga kamag-anak ako rito sa Gasan pero this is the first time na pumunta ako rito. Pero nais ko po na talagang umunlad ito talaga kasi nakikita ko po ang sitwasyon kahit saang lugar. All over the Philippines, nakapunta na po ako sa naging chairman ako sa mga malalaking water district, interim board sa Cebu, Metro Rojas, sa Mindanao, sa Baguio, nag-ano po ako doon, member ng interim board. Lahat po yung mga problema na na nakikita ko na kayang-kayang solusyonan. Dito po, formation pa lang natin, kita ko yung potential. Unang-una po, grant ito. Grant. Samantalin po natin itong grant. Kasi pag hindi natin ito ginamit itong grant ito, babalik po ito sa national government. I-revert ito sa National Treasury at baka hindi na tayo mabigyan ng pagkakataon na bigyan ng ganitong grant. So samantalin po natin ito. Kasi sa pagkakalam ko, 2021 ito. So sana meron pa sa 2022. Pagdasal po natin na meron pa sa 2022. Ngayon, kami naman po sa LUA, nandito lang kami to assist
Di po ba? Kasi sabi nga, ang formation ng water district is initiated by the local government. Local government initiative po ito eh. Kung gusto ng local government, maging city man yan, maging municipality man yan, maging province man yan, yun po, we can form as many as water districts as na pwede nating i-form. Merong maliliit, merong malalaki, pero ito po malaki-laki kasi almost province-wide. Na sana po, lahat siguro, mas maganda, lahat eh. Kung lahat na yung buong municipalities ng Marinduque ay ma-include dito sa water district na to para isahan na lang po. Although, nangyayari po na maaring ilan lang muna and then later on, baka yung iba nag-aagam-agam, later on they can join. Pwede nating i-annex yun. May i-annex natin yung ano. Pero alam nyo po, sa system sa umpisa, kasi grant maganda, kasama na sila. Kasi ano po, mahirap din mag-ano ng system eh. Mag-construct tayo ng facilities. Maganda kasi umpisa pa lang, kasama na sila. Kami po sa LUA, mayroon kami sinusunod na standards. Hindi po pwede yung lahat nga ng contractors kailangan accredited. Kanilang mga supplies kailangan within the standards. Because we cannot, hindi pwede yung below the standards kasi sayang po, masyadong technical ito, pagka gumamit ka ng substandard, in 1 year time, sayang yung perang ginastos mo kung ang tubo magpuputukan. So, ganun po yung dyan. Okay. Yung ibang agency nag-implement ng water system below the standard, hindi rin po tatagal. So, kami sa LUA, kaya kami merong technical assistance. Kompletos recados po, may technical assistance, meron tayong financial, at meron tayong regulatory. Alright. Nako, maraming salamat po, Attorney Roberto San Andres, ang head ng Legal Department ng Local Water Utilities Administration. At sa atin pong pagbabalik, mga kababayan, ay makakapiling naman po natin ang napakakisig na Director ng Police Community Relations ng Philippine National Police. At marami po tayong matututunan sa kanya mamaya, si Police Major General Rodel Sermonia. Mga kababayan, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Sino ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population at uniformed personnel para sa bakuna. Bakit sila ang bibigyang prioridad para sa bakuna? Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniformed personnel upang mabigyang proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mas mataas ang posibleng exposure sa virus at mapagpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ding bakunahan ang mga vulnerableng grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19. Pwede ba akong bumili ng bakuna sa pribadong klinika or parmasya? Hindi maaaring bumili ng bakuna mula sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan, ang gobyerno lamang ang otorisadong bumili at mamigay ng bakuna. Hanggat wala pang full market authorization ang Philippine FDA, walang maaaring magbenta ng kahit anong bakuna sa COVID-19 sa publiko. Libre ba ang bakuna para sa prioridad na grupo? Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa ating kababayan na kabilang sa prioridad na grupo. Kung hindi ako kasama sa prioridad na grupo, paano ako makakakuha ng bakuna? Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prioridad na mga grupo. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation!
At muli po tayo nagbabalik sa atin naman pong programang Press Be With Love. Kagaya po ng sinabi namin kanina mga kababayan, maliban po kay Attorney Roberto San Andres ng Local Water Utilities Administration, Governor, hitik na hitik tayo sa mga bisita dahil nitong mga nakalipas lamang na mga episode natin, ay continuous na Governor at palagi na tayong may mga nakakasama dito po sa ating programa. Kaya naman ngayong araw ay mga kapiling din po natin ang Director ng Directorate for Police Community Relations ng Philippine National Police at ay meron din po pala itong programa na Rectang Connect Action Agad. Kaya naman, Action Agad, Police Major General Rodel Sermonia. Magandang araw po at welcome sa Press Be With Love. Kumusta po kayo, Major General Rodel Sermonia? Maraming salamat po. Una sa lahat ay gusto kong magpasalamat sa ating kagalang-galang na gobernador, lalawigan ng Marinduque, si Governor Presby Velasco. Sir, magandang araw po sa inyo. And of course, sa ating magaling na host, sir. Of course, sa lahat po ng mga sumusubaybay ng ating programang Presby with Love via Facebook, YouTube, radio, and television. Tama po ba yun, sir? Okay. Ngayon lang po ba kayo dumating? I understand, Major General Sermonia. Kaninang umaga po ay dumating po kami sa lalawigan ng Mindoro Oriental at nagkaroon po kami ng mga programa doon at pagkatapos po ng tanghalian ay lumipad na po kami papunta dito sa Marinduque para naman makapanayam natin at makausap ang ating mga kapulisan, ang mga iba't ibang hepe, and of course, ang ating mga kababayan na ating pong inoorganisa para sa pagsuporta sa ating pamahalaan, particular po ang Philippine National Police. Welcome din po sa Marinduque. First time niyo po ba sa aming lalawigan? At ako po ay nagagalak dahil nakita ko yung naramdaman at nakita ko yung very warm welcome ng ating mga kababayan dito at napakaganda pala ng lalawigan ng Marinduque. Very peaceful at napakaganda yung mga tanawin at mga iba't ibang tourist destinations po. General, ano po ang pangunahing layo ng inyong pagbisita dito po sa aming lalawigan? Bilang Director po ng Police Community Relations, ako po ang tagapag-ugnay ng mga programa ng Philippine National Police. Ako po ang tagapagsulong ng mga iba't ibang programa namin. Patungkol po to sa tinatawag nating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor sa ating lipunan, sa mga iba't ibang stakeholders, sa mga iba't ibang local government units po natin. Kami po ay nagre-reach out sa ating mga kababayan para nang sa ganon ay maging mas maayos pa ang implementasyon ng lahat ng programa ng Philippine National Police patungkol po sa peace and order and public safety. At ito pong ginawa nyo, yung tinatawag po na civilian volunteer, ano po yung, paano ito nakakatulong sa atin pong hanay ng kapulisan para po mapanatili naman yung peace and order. Though, alam nyo po, police majors, ang amin pong lalawigan ay amin po talagang pinagmamalaki, Governor, dahil sabi nga po ni Governor, kami ang pinakauna, o pangalawa po pala, sa most peaceful province across the country. So, sabi nga ni po, kailangan pa po ba yung mga ganyang mga programa, General? Pero ano po yung tinatawag na mobilization and continuous engagement na binanggit nyo po kanina doon sa atin pong compound ng PNP dito sa ating probinsya? Opo, ito po yung inilunsad natin na noong June 25 po, no less than the President of the Republic, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ang nag-launch po ng programang Global Lingkod Bayan Advocacy Support Groups and Force Multipliers. Layunin po nito ay para buuin ang iba't ibang sektor ng ating lipunan. Nandiyan po yung mga sektor ng kabataan, sektor ng mga manggagawang Pilipino, sektor po ng mga kababaihan, LGBT, sektor din po ng ating mga IT advocates, mga faith-based organizations, barangay-based organizations, and even our overseas Filipino workers, kasama po dyan ang kanilang pamilya. Noong una po, ang aming primary objective ay para suportahan ang Executive 7-0 na nilagdaan po ng ating Presidente, which is anchored on the whole of the government approach or whole of the nation.
Pag sinabi po natin whole of the nation, kasama po dyan yung iba't ibang sektor at iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. So ito po yung para wakasan po natin yung local armed conflict na tinatawag. Ito po yung LCAC program ng ating presidente. Pero nakita pa namin na ang pagbuo po natin ng koalisyon sa iba't ibang sektor para maging advocates natin for peace and security ay napakalaking bagay din po sa ating fight against illegal drugs, all forms of criminalities, at anti-corruption programs ng ating gobyerno. Maliban po sa terorismo at insurhekto. At napakalaking bagay din po yung koalisyon para mas patibayin pa ang programa natin na isinusulong ngayon, which is yung barangayanihan. Ang barangayanihan po ay ang mga iba't ibang uri ng pagbibigay assistance, tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya. At lalo pang tumibay at lumakas ang ating barangayanihan sa tulong ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor. So, dito po sa lalawigan ng Marinduque, ako po ay natutuwa kasi nalaman ko kanina na ang lalawigan ng Marinduque ay drug-cleared province. Yan po. And at the same time, ay insurgency-free. So, parang sabi nga nila, hindi na kailangan bumuo ng iba't ibang koalisyon. Pero dahil sila po yung mga peace advocates natin, mas maganda po na masustain natin yung gains na kamtan nyo ngayon dito sa inyong lalawigan. Nakakatuwa kasi ang probinsya nyo ay napakadaling ibenta, kumbaga ipagmalaki sa buong mundo, sa lahat ng klase ng turismo, lokal or foreign tourists. Dahil pwede natin sabihin that if they want to spend their holidays here or maybe do their businesses here, it will be very productive for them and they are assured that yung pagpunta nila dito para maging turista ay maging safe sila. And at the same time, if they're going to do businesses here, definitely na ang kanilang negosyo ay mapoproteksyonan dahil wala po tayong halos krimen na nangyayari sa lalawigan ng Marinduque. And through the coalition ng advocacy support groups and force multipliers ay lalo pa nating pagtitibayin, lalo pang masusustain or magtuloy-tuloy ang gains na nakamtan nyo na, which is yung drug-cleared and insurgency-free po. Alam niyo po, General, yung ang raming mga report dahil sa PI, ang Philippine Information Agency, kabahagi ho niyan, ang raming report dyan sa LCAC. Pero dahil insurgency-free ho ang aming probinsya, kapareso ng Romblon, ay less na ho yung mga report na sinasubmit natin sa national at sa regional. Kaya maraming salamat ho sa patuloy na pagmumonitor ng ating mga kasama sa Philippine National Police. General, isa ho sa ang mga dumalo dito sa tinatawag natin na force multiplier ay ito pong mga civilian volunteer. Ano po, General? Ngayon, may panukala po na yung ating mga civilian volunteer ay magtangan o magdala na o bigyan na ng baril. Kayo po ba ay sang-ayon dito, General? Alam niyo po, naging kontrobersya po yung words na yan, or yung salita na yan. Actually, it was mentioned by no less than the President during the launching of the coalition of advocacy support groups and force multipliers. Kaya he was actually misinterpreted. Ang ibig sabihin po ng ating Presidente, magandang armasan lahat ng ating mga kakampi sa koalisyon, mga advocates natin, peace advocates. Pero hindi ibig sabihin ay hindi po sila dadaan sa proseso. Alam naman po natin na pag naging miyembro ka ng peace advocates or force multipliers, ay law-abiding citizen ka. And lahat po ng ating kababayan ay may karapatan na magkaroon ng armas as long as dadaan po sa tamang proseso at sila ay karapat-dapat na humawak ng baril. Yun po okay. Yun. At hinga naman po natin ng pahayag, siyempre, of course, ang isa sa proud, and of course, ang ating gobernador, proud na laging sinasabi sa mga special visit ng mga dignitaries, mga secretary dito sa ating lalawigan, ay yung itong insurgency-free, peaceful province, etc., drug-cleared province. Governor,
ano-ano po yung sabi nga ang pinakamahirap naman ay yung pagpapanatili. Kasi nandyan na po So paano ito mapapanatili at ano ang ginagawa ng pamahalaang panlalawigan para suportahan, tutukan at mapanatili pa itong mga nakamit natin na sabi nga ni ay flying color sa ating probinsya governor. Paano po nyo sinusuportahan ang hanay naman po ng kapulisan at pagpapanatili ng peace and order sa atin pong mahal na isla ng Marinduque? Well, bago po ang lahat ay talaga pong gusto kong magpasalamat ng sobra-sobra sa ating PNP Marinduque at dahil po hindi natin makakamit itong ating drug-cleared province status at insurgency-free status. At napakahirap pong gawin yan. Iilan lang po talagang lalawigan na ganyan po ang parehong status. At more importantly din po, nabanggit na tayo po yung second safest province in the entire country. Ang number 1 po dyan ay Batanes. Sabi ko po, kung number 1 sila, number 2 tayo, gusto ko po, nasabi ko po kay ating napakagaling pong provincial director, si Colonel Wilson Santos, mag-number 1 naman tayo. At ang sinabi ko rin po sa kanila ay nakamit natin yung drug-cleared province na status, gawin na natin talagang drug-free province. Yung status na yon. So, yan po ay talaga namang napakaganda ng mga relasyon o pagtutulungan natin ng provincial government at ng PNP, kaya po napapanatili po natin yan. Tayo naman po ay nagkakaroon ng mga proyekto at programa dito sa ating PNP Marinduque at alam nyo naman po ay binabantayan po natin ang borders. At tayo napapaligidan ng mga ilang lalawigan na meron pong mga kaibigan natin taga-bundok. So ina-activate po natin yan sa tulong po ng ating magaling na PNP Marinduque. Ito pong mga barangay officials sa coastal areas at maganda po ang ating pakikipagtulungan dyan. At ating pong binibigyan ng diin yung reporting po ng mga unauthorized na mga pagdating dito, yung pong mga gumagamit ng bangka, dyan po galing sa mga karatig lalawigan natin, ay minomonitor pong husto yan. At nagpalagay na po tayo ng mga CCTV sa lahat ng ports po dito sa Marinduque para po namomonitor namin yung mga taong dumadating at yung mga sasakyan din po nila. At tama po naman si General Rodel Sermonia at napaka-importante po nitong police-community relations. Ang relasyon po ng ating kapulisan dito po sa ating mga citizens. At alam po natin na sila po ay mas nakakarami sa ating mga uniform personnel at nandyan po sila sa ground. At so kailangan po yung magandang kooperasyon sa kanila at para po ma-maintain natin itong ating kailangan peace and order sa ating lalawigan ng Marinduque. At maganda po yung talagang programa ni General Rodel Sermonia dahil po kailangan pong may tiwala na maganda ang mga mamamayan sa kapulisan. At pag ganyan po ang relasyon ay napakadali pong pababain ng krimen o yung mga krimen man na may gagawa o nakukumit ay madali pong masolusyonan. Dahil po ay talaga pong tumutulong at nagbo-volunteer po ng mga impormasyon na vital information at yung pong mga nangyayari ay nire-report kaagad at sila po ay aktibo din sa prosecution nitong mga krimen na nangyayari. So maganda po ito, talagang importante po na kasama po ang mga mamamayan sa pagmimintenan ng ating peace and order dito sa Marinduque. At mukhang merong inihandang video ang atin pong hanay ng kapulisan. Of course, sa pangunguna po ni Police Major General Rodel Sermonia. Maaari po natin siguro ipakita dito sa ating programa. Are we good? Okay. So, gayon pa man, Major General, ito pong pagpunta nyo dito, may mga inaasahan pa po ba tayong mga activity like tomorrow, for example? Tinapos na po namin lahat ng mga activities natin. Okay. Gusto ko lang pong idagdag na
ang leadership agenda po ng ating napakasipag na Chief PNP, si General Guillermo Lorenzo Eliazar, ay yung tinatawag niyang Intensified Cleanliness Policy. Dahil po nakapaloob ang panumbalik o yung tiwala na dapat natin makuha sa ating mga kababayan. Una sa lahat, kung isinusulong po natin ang kalinisan, 3 po yun, kalinisan sa hanay ng mga kapulisan para manumbalik ang tiwala or para mas tumaas pa ang tiwala ng ating mga kababayan. The reason why marami pong sumasali sa Peace Advocacy Support Groups na to at Force Multipliers. Pangalawa po, yung kalinisan po sa aming mga opisina kasi kung malinis ang aming mga opisina, mas kaingga-inganyo or mas welcoming po sa ating mga kababayan para puntahan ang ating mga police stations. So, ang pagiging malinis din sa ating mga opisina or sa mga bahay natin, kasi yan po yung tinuturo ng mga magulang natin, ay reflection po ng pagkatao natin. Pagkatao na tayo ay disiplinado. At ang pangatlong cleanliness po, ang nakapaloob sa ICP or Intensified Cleanliness Policy po ni General Eliazar ay yung kalinisan ng ating komunidad. Hindi lamang po literally kalinisan na sa paningin natin, kundi kalinisan or free from drugs, free from all forms of crimes, terrorism, insurgency, and corruption. Para makamtan po natin ito, ay kailangan po natin ang tulong ng ating mga kababayan. So, kailangan ang ating mga kapulisan ay malinis ang rank namin, ang hanay namin, para nang sa ganon ay makuha natin ang 100% support ng ating mga kababayan. And of course, the support of the local government units, kagaya po ng ating mga mayors, ang ating kagalang-galang na gobernador. At syempre, napakapalad po kayo dito sa lalawigan ng Marinduque dahil meron po kayong mga national leaders na kagaya po ng ating napakasipag at napakagaling na House Speaker, Lord Alan Velasco. So, ayan po, mapalad po ang lalawigan ng Marinduque. At napakaswerte naman po ng aming mga kalalawigan din po sa inyong pagbisita dito naman po sa aming probinsya. At baka meron pa po kayong mensahe na nais ipaabot, of course, sa ating mga kababayan, gayon din po sa lahat ng mga kapulisan dito po sa aming probinsya na nakikinig at nakasuporta at nakasubaybay po dito sa ating programang Press Be With Love. Go ahead po, General Sermonia. Of course, walang yung pagpapasalamat ko po sa ating mga kababayan dito sa Marinduque. Nakita ko po ang status ng ating mga kapulisan dito. Well supported po sila ng ating mga local government executives sa pamumuno ng ating kagalang-galang na Governor, Presby Velasco. Salamat, sir. And of course, sa ating mga kababayan dito mula sa iba't ibang sektor ng ating pamayanan. Hindi po namin makakayanan ang pagsugpo ng kriminalidad. Hindi po natin ma-maintain yung tinatawag natin na drug-cleared province of Marinduque at insurgency-free province of Marinduque kung hindi nyo po kami tutulungan. So, ngayon pa lang ay taus-puso po akong nagpapasalamat sa tulong ninyo or continuous na tulong ninyo sa aming kapulisan. So, yun lang po. May God bless us all. Maraming salamat po muli at of course, mabuhay po tayong lahat. Baka gusto niyo pong imbitahan yung mga kababayan po din natin na panuorin yung inyong programang Rectang Connect Action agad. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na to para ma-promote or maisabi natin sa ating mga kababayan na meron po tayong araw-araw, ito po yung totoong at direktang sumbungan ng ating mga kababayan na inaapi, na may mga issues and concerns. Issues and concerns laban sa mga pulis, sa lahat ng mga public servants, na kagaya ng mga ating mga elective officials, mga nasa gobyerno. At of course, kahit anong klase ng mga issues and concerns o problema ng ating kababayan ay pinipilit po nating aksyonan. Kasi hindi lamang po pulis ang umaaksyon sa mga issues and concerns na idinudulog ng ating mga kababayan sa Rectang Connect Action agad na programa, which is 12:30 to 2 p.m. from Monday to Friday po yan. Napapanood po tayo sa multimedia platform, ibig sabihin po
ay live po tayo sa TV, radyo, 1350 Radyo La Verdad, at Facebook and YouTube. Kaya napakarami po nating mga kababayan ng overseas Filipino workers na talaga namang sinusubaybayan ang programang ito dahil po Facebook at YouTube live po tayo. Kahit isyong pang overseas Filipino workers ay naaaksyonan din po natin. Kahit nga po issue ng mga nawawalang kambing, nawawalang kaldero, o yung mga asawang nawawala, ay dinudulog din dito. Kaya yung mga may reklamo sa may mga asawa o mga pulis na hindi sumusuporta sa kanilang mga anak ay idinudulog din po dito. Kaya yan po, yung mga gusto magsumbong, ito po yung totoong sumbungan ng bayan, ang Rectang Connect, action agad. Maraming salamat, Police Major General Rodel Sermonia, ang Direktor ng Directorate for Police Community Relations ng Philippine National Police. At maraming salamat din po sa ating Provincial Director, of course, ang ating Provincial Director Wilson Santos, na talagang napakabilis po ng sagot kapag ating tinatawagan, kapag may mga concern po kita, patungkol naman sa peace and order dito po sa ating lalawigan. At mga kababayan, ang ating pong programa, of course, hindi po mabubuo kapag wala ang update ng ating mahal naman na speaker. Kaya naman, narito po ang ating Speaker of the House of Representatives, Congressman Lord Alan Velasco. Sakay na! So, tuloy-tuloy mo ang pagsali sa ating mga programa at proyekto. Nandiyan naman si Speaker, ang dami kong dinadala. Next Friday ho, darating si Secretary Bello. Meron na naman Dolly Tupado tayong ibibigay sa atin. Pinakamahina ho, 100 million. Ano ho? Palapakan natin, Speaker Lord. Ang balita ko, baka maging 200 million pa. No? O, palapakan mo natin ulit. Anyway, magkakapasanin ako. Maraming salamat sa pagdalo. At pakita niyo mga tuloy-tuloy ho at Team Velasco. At kay Speaker Lord Alan Velasco. And of course, yung Governor nyo ho. Mag-isa po tayo, makisama, para po tayo umulan. Maraming salamat po. Umalit po kayo lahat. Okay, sa inyo lahat, maraming salamat. Kita mo dito. Hindi po.
Department of Labor and Employment. Ang mahal nating sekretary ay isang tagapagtanggol ng karapatang pantao, malapit sa puso ng maralagang Pilipino. Mahal po na mahal ng ating mga manggagawa at ng ating mga overseas Filipino workers. At higit sa lahat, nating mga taga-Marinduque. Palakpakan po natin ang kalihim ng Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bebot Bello III. Speaker Lord Alan Q. Velasco. Alam niyo po, yung sinasabi nila na napakaraming benepisyo na nakarating sa lalawigan ng Marinduque, hindi nyo alam yan. Galing kay Speaker yan. Lang po ang inyong lingkod. Ako ay nagpapasalamat nga at sunod-sunod po ang pagbisita sa atin dito ng mga secretaries po ng iba't ibang departamento nang sa gayon ay makita po nila kung gaano kaganda at gaano kalaki ang potensyal ng ating minamahal na probinsya. Alam niyo po ang inyong lingkod kasama po si Governor Presby Velasco ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagpatupad ng mga programa na makakatulong sa ating lahat. At yan po ang lingguhang ulat sa lalawigan ng ating mahal na Speaker, Congressman Lord Alan Quinto Velasco. Alam niyo po, napakaraming mga aktibidades. Sabi nga ni po namin si Speaker ay national figure na hindi lamang po ng ating probinsya na lamang. Kaya pinipilit po ng ating mahal na Speaker na patuloy na umuwi at magbigay po ng mga mahalagang proyekto para po sa ating mga mahal na mga kababayan. At sumapit na po tayo sa oras para po tayo ay pansamantalang magpaalam. Para sa mga panghuling mensahe, Governor, nasa inyo pong muli ang pagkakataon. Please go ahead po. Okay, ako'y nagpapasalamat sa ating mga VIP na mga bisita, Attorney Obet San Andres ng LUWA at ang ating General Rodel Sermonia. Maraming salamat po sa pag-guest dito sa aming programa at sa pagdalo dito sa ating magandang lalawigan ng Marinduque. Katulad po ng dati mga kababayan, patuloy po natin ang compliance sa minimum health protocols. Hindi pa po tapos ang laban sa COVID. At tayo po yung mag-ingat sa transmission sa community, lalo po sa bahay. So yan po, ay makinig po tayo ulit at manood dito sa ating programa, Press B with Love. At mag-ingat po tayo. God bless all of you. At dito po nagtatapos ang ating programang Press B with Love. Antabayanan po ang susunod na episode ng ating programa sa darating na Huwebes. Sa kaparehas na oras at himpilan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga media partners at sa lahat po ng bumubuo sa communication team ni Congressman Lord Alan Velasco and Governor Presbitero Velasco Jr. At ang ating mga kababayan, palagi po kayong mag-ingat, mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon, kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito.
Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you.